Ang umaalingaw na tunog na basa na porselana ang unang bumati kay Ara sa kanyang bagong mundo. Sinundan iyon ng isang matinis na siga at nang biglang pagabdi sa kanyang braso. Mainit, nagsimulang mamula ang kanyang balat kung saan tumapon ang kape, ngunit mas matindi ang init na gumapang sa kanyang dibdib, isang init na namumula sa galit. Ano ka ba? Tanga ka ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Ang sigang ang isang babaeng nakatayo sa harap niya. Si Isabel de Villa. Ang buhok nitong alon-alon ay perpektong nakalata sa kanyang balikat, ang suot nitong sedang bestida ay tila mas mahal pa sa kabuwang ipon niya sa bangko. Ngunit ang ganda nito ay nababalutan ng isang ekspresyon ng sukdulan na pandidiri, na parabang si Ara ay isang insekto na kailangan niyang tapakan. Napayuko si Ara, pinilit na itago ang panggigigil sa kanyang mga kamao. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, sabi niya sa boses na pilit niyang ginawang mahina at nagsisisi. Bawat salita ay parang lason na mapait sa kanyang lalamunan. Ang sorry? Ang ma'am. Gusto niyang isigaw sa mukha nito ang katotohanan. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi sinasadya. Tingnan mo ang ginawa mo. This is designer. Alam mo ba kung makano to? Patuloy na pananarmon ni Isabel, itinuturo ang maliit na manso ng kape sa laylayan ng kanyang damit. Unang araw mo pa lang. Perwisyo ka na agad. Saan ba pinulot ni Mommy ang isang katulad mo? Isang katulad ko. Ang masalitang iyon ay tumara sa puso ni Ara. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Sa isang saglit, ang anyo ni Isabel ay nawala at napalitan ng imahen ng tarangkahan ng Villa de Villa kaninang umaga lamang. Naalala niya ang bigat ng hangin, ang pakiramdam ng pagiging maliit sa harap ng nagtataasang pader na iyon na naglilihim ng napakaraming kasinungalingan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang naisa at kupas ng litrato ang kanyang ina si Elena. Isang ngiting pagod ngunit puno na pagmamahal ang nakaguhit sa mukha nito. Para sayo ito, Nay, bulong niya sa hangin kanina. Kukunin ko ang hustisya na ipinakait nila sayo. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Hindi bilang si Arabella Cruz, isang matalinong dalaga na may determinasyon sa mga mata, kundi bilang si Sandra, isang simpleng katulong na may yumukong ulo at nanginginig na mga kamay. Bawat pagyuko, bawat patitiis sa pang-alipusta, ay isang sakripisyo. Isang maliit na bayad para sa mas malaking katotohanan na kailangan niyang hukayin. Sumagot ka. Ang sigaw ni Isabel ang muling napabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga ng malalim si Ara. Patawad po talaga. Ma'am. Hayaan niyo pong labhan ko. Huwag mo nang hawakan yan. Baka lalo mo lang masira. Itinula siya ni Isabel ng bahagya. Umalis ka sa harap ko. Kunin mo yung basahan at linisin mo tong kalat mo sa sahig. Bilisan mo. Tumango lang si Ara at mabilis na tumalikod, nagtungo sa kusina. Naramdaman niya ang ngamata ng ibang kasambahay na nakatingin sa kanya, punong ngangwa at kaunting panunukso. Ito ang magiging buhay niya. Isang anino sa loob ng paraisong ito, isang paraisong itinayo sa ibabaw ng makasinungalingan na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Habang napupunas ang sahig, naramdaman niyang may isang pares ang sapatos na huminto sa kanyang tabi. Inaasahan na niya ang isa na namang sermon mula kay Isabelle, kaya hindi siya nagabalang tumingala. Heto, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malalim at kalmado. Hindi ito ang matinis na boses ni Isabel. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Isang lalaki ang nakatayo ron, nakaputing polo at maong. Ang buhok nito ay bahagyang magulo, ngunit ang nga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya inaasahan. Pag-alala. Sa kamay nito, may hawak na isang malinis na panyo. Sa naguguluhang tanong ni Ara. Para sa braso mo, sabi ng lalaki, itinuturo ang namumulang balat ni Ara. Lagyan mo in cold compress mamaya para hindi mamaga. Siya si Marco de Villa. Ang panganay na anak. Ang arkitekto. Naalala niya ang sinabing ahensyang pinasukan niya. Siya raw ang pinakamabait sa pamilya. Ngunit para kay Ara, isang de Villa pa rin siya. Bahagi pa rin ng pamilyang may utang sa kanya. Salamat po, sir, sabi niya. Kinuha ang panyo ngunit iniwasan ang kanyang tingin. Papasensyahan mo na ang kapatid ko, dada pa ni Marco, at may bahid ng hiya sa kanyang boses. Minsan, hindi niya napipigilan ang bibig niya. Nakibit balika lang si Ara. Sanay na po ako, sir, isang kasinungalingan. Kailanman ay hindi siya masasanay sa ganitong trato. Tinitigan siya ni Marco ng ilang sandali,
na parabang may sinusubukang basahin sa kanyang mukha. Naramdaman ni Ara ang isang kaba na iba sa kanina. Kung ang tingin ni Isabel ay parang kutsilyo, ang tingin ni Marco ay parang isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa bahay na iyon, naramdaman niyang hindi siya invisible. At iyon ay mas mapanganib. Sandra, di ba? Tanong nito. Tumango siya. Ngumiti ito ng bahadya. Isang ngiti na tila nakbigay ng kaunting liwanag sa madilim na pasilyo. Welcome sa Villa de Villa. Huwag kang maalala? Hindi lahat kami dito ay nangangagat. At sa sinabing iyon, tumalikod na ito at naglakad paalis. Iniwan si Ara na may hawak na panyo at isang naguguluhang puso. Kinahapunan, inutusan si Ara na maglinis ng isang lumang bodega sa likod ng hardin. Mabuti na rin iyon. Mas gusto niyang mapaisa, malayo sa mga mapanuring mata ng mga de Villa. Ang silid ay amoy alikabo at nakaraan. Puno ito ng lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, makahon ng gagamit na hindi na pinapansin. Habang nag-alis ng alikabo sa isang aparador, isang bagay ang nahulo mula sa itaas. Isang maliit na kahon. Isang kahon ng musika. Gawa ito sa maitim na kahoy, na may maukit ng maliliit na bulaklak na sampagwita. Sira na ang bisagra nito at may kalawang na ang pihitan sa gilid. Pinulot ito ni Ara at pinakmasdan. May isang pamilya na pakiramdam na gumapang sa kanya. Ang disenyo. Ang bigat nito sa kanyang palad. Para bang nakahawa na siyang ganito dati. Sinubukan niyang pihitin ang susi, ngunit ayaw na itong umikot. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, ang maliit na balerina na dapat ay umikot ay nawawala na. Tanging ang bakas na lang nito sa pulang pelos ang natitira. Napapikit si Ara. Isang malabong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang malamyos na himi. Ang pakiramdam ng pagiging karga habang pinapatulo. Kumuno ang kanyang no. Impossible. Gawa-gawa lang siguro ngang isip niya. Itinabi niya ang kahon, ngunit ang pakiramdam ngang pagiging pamilya ay nanatili sa kanya. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng hapunan. Hindi mapakali si Ara sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Ang lahat nangyari sa araw na iyon ang pangalipusta ni Isabel, ang kabaitan ni Marco, ang misteryosong kahon ng musika ay umikot sa kanyang isipan. Kailangan niya ng hangin. Dahan-dahan siyang lumabas at natungo sa isang pasilyo na may pinto papunta sa isang balkonahe. Tahimik ang buong mansyon. Ngunit habang papalapit siya sa pinto, nakarinig siyang isang boses. Pamilya ang boses na iyon. Si Isabel. Naktago si Ara sa likod ng isang malaking paso, sapat lang para makita ang anino ni Isabel sa ilalim ng liwanag ng buwan. May kausap ito sa cellphone, at ang boses nito ay hindi na matinis at mayabang. Ngayon, puno ito ay nakapag-alala at takot. Sinabi ko nang maingat ka. Diba? Nangingini ang boses ni Isabel. Paano kung may makaalam? Paano kung magsimula siyang magtanong? Nakaroon ng katahimikan, tila nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Wala akong pakialam. Halos pabulong na sigaw ni Isabel. Hindi niya pwedeng malaman ang totoo. Kailangan nating siguraduhin na ang sikreto ay mananatiling sikreto. Dumagundong ang dibdib ni Ara. Anong sikreto? Sino ang siya na tinutukoy ni Isabel? Ang masalitang iyon ay isang kumpirmasyon. Mayroon ngang itinatago ang pamilyang ito. At hindi ito simpleng sikreto lang. Ito ay isang bagay na handang paktakpan ni Isabel, isang bagay na kinakatakutan niyang mabunyag. Nanatili si Ara sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang pahinga ay halos mapigil. Ang unang araw niya pa lamang, ngunit ang anino ng katotohanan ay unti-unti nang nakpapakita. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, nasusundan niya ang aninong iyon hanggang sa dulo, gaano man kadilim ang daan na kailangan niyang tahakin. Hindi maalis sa isip ni Marco ang bagong katulong. Sandra. Mula sa bintanang ang kanyang studio na tinatanaw ang malawak na hardin, hindi ang plano ng gusali na nakalata sa kanyang mesa ang pinaaralan niya, kundi ang alaala and isang pares and may mamatang may nagliliyap na determinasyon sa likod and ipinapakitang kahinaan. Merong mali. Bilang isang arkitekto, sanay siyang tumingin sa mga detalye sa mga linya, sa mga anggulo, sa mga pundasyon na hindi nakikita ngang karamihan. At kay Sandra, may mabita sa pundasyon ang pagkatao nito. Ang paraan ng pajuko nito ay tila pilit. Ang panginginit ng magkamay nito ay tila isang paksasadula. At ang mga mata nito,
Ang nga mata nito ay hindi para sa isang taong sanay na maging utusan. Ang nga iyon ay mata ng isang taong na mamasit. Naghihintay. Napabuntong hininga si Marco at hinulo ang sariling buhok. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit niya pinag-aasayahan ng panahon ang isang katulong? Marahil ay dahil sa inis niya kay Isabel. Palagi na lang itong ganon, naghahanap ng mapabubuntunan ng sarili nitong maga-inseguridad. At si Sandra ang naging biktima nito kahapon. Pero mayroon pang iba. Isang kuryosidad na hindi niya mapigilan. Mula sa kanyang bintana, natanaw niya ito. Si Sandra. Naglalakad ito sa hardin, may dalang isang basket ng manilabhang kumot. Ngunit hindi ito dumaan sa sementadong daanan. Sa halip, lumiko ito at tinaha ang isang maliit na landas sa pagitan ng halaman ng gumamela isang shortcut na tanging ang matatagal na sa mansyon ang nakakaalam. Isang daan na ginagamit niya nung bata pa siya para takasan ang kanyang yaya. Kumuno ang no ni Marco. Nakataon lang ba? Paano nito nalaman ang tungkol sa landas na iyon? Ito ang unang piraso ng isang palaisipan na hindi niya alam kung paano buuin. Ang pakiramdam ang pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Maliit ngunit hindi mapakwalang bahala. Pagsapit ng hapunan, ang tensyon sa paligid ng mahabang mesa nga na Davila ay halos nahihipo. Si Doña Elvira ay nasa kabisera, ang kanyang mukha ay kasing solemne ng dati. Si Isabel naman ay walang tigil sa pag-check ng kanyang cellphone, habang si Marco ay tahimik na kumakain. Pumasok si Sandra para magsalin na tube sa mga baso. Nang marating niya si Isabel, itinaas nito ang kanyang baso. Bakit may nito? Reklamo ni Isabel, hindi man lang tumitingin kay Sandra. Hindi mo ba alam na gusto kong tubig na mayelo? Ano bang klaseng trabaho yan? Napahinto si Sandra, ang kanyang kamay ay bahagyang nangini. Pasensya na po, ma'am. Kukuha po akong nge. Huwag na, putol ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, tumingin siya sa kapatid. Isabel, kung gusto mo yelo, maari mo namang sabihin ng maayos. Hindi mo kailangang magsalita na parang siya ang may kasalanan sa paginit ng mundo. Natigilan si Isabel, ang bibig ay bahagyang nakabuka sa gulat. Maging si Sandra ay napatingin kay Marco, ang nga mata ay nakpapakita ng pagkagulat. Kuya, what's your problem? Pinagtatanggol mo ba siya? Singhal ni Isabel. Sinasabi ko lang ang tama, sagot ni Marco, binali ang tingin sa kanyang plato. Sa kabilang dulo ng mesa, naramdaman ni Marco ang titik ng kanyang ina. Itinaas niya ang kanyang paningin at naktama ang kanilang nga mata. Ang nga mata ni Doña Elvira ay matalas, mapanuri. Isang tingin na nagsasabing, "Anong ginagawa mo, Marco?" Walang sinabi ang ginang, ngunit sapat na ang tinging iyon para malaman ni Marco na ang simpleng pagtatanggol niya sa isang katulong ay napansin at hindi nito ikinatuwa. Pagkatapos ang hapunan, hindi na mapakali si Marco. Ang pagdududa niya ay naging isang sigaw sa kanyang isipan. Kailangan niya ang kasagutan. Patago siyang natungo sa opisina ni Manang Fe, ang matandang mayordomo ng mansyon. Manang Fe, maari ko po bang makita ang 201 file ni Sandra? Tanong niya, sinubukang gawing kaswal ang kanyang tono. Naku, Sir Marco, bakit po? Takang tanong nga matanda. May ipapacheck lang ako sa background. Standard procedure para sa magabagong kasambahay, pagsisinungaling niya. Kahit na nakdududa, kinuha ni Manang Fe ang folder at iniabot sa kanya. Dinala ito ni Marco sa kanyang studio at isinara ang pinto. Inilata niya ang nga dokumento sa mesa. Isang biodata na may kasamang litrato. Mga impormasyon na mukhang simple at ordinaryo. Taga isang malayong probinsya. Nakatapos ng high school. Ang huling pinatrabahuan ay isang maliit na karinderya na naksara na raw. May isang numero doon para sa character reference. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at idinayal ang numero. Na-ring ito ng 2 beses bago sumagot ang isang malamig, automated na boses. The number you have dialed does not exist. Please check the number and dial again. Napahipit ang hawak ni Marco sa cellphone. Iyon na. Ang kumpirmasyon. Isang malaking pulang bandila. Hindi lang siya nag-isip ng kung ano-ano. Talagang may mali. Si Sandra ay hindi kung sino ang sinasabi niya. Ngunit kung ganon, sino siya? At ano ang ginagawa niya sa Villa de Villa? Kinagabihan. Natakpan niya ito sa library. Naisa. Tahimik na naayos ng mga libro sa isang estante.
Ang liwanag mula sa isang lampada ay nabibigay diin sa seryosong ekspresyon sa mukha nito. Wala na ang yumukong katulong. Ang naroon ay isang babaeng tila may malalim na iniisip. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang ngayapa ay halos walang tunog sa makapal na karpet. Naramdaman nito ang kanyang presensya at bigla itong lumingon. Ang nga mata ay nanlaki sa gulat. Agad na bumali ang maskara ng pagkamahiyain sa mukha nito. Sir Marco, sabi nito, yumuko ng bahagya. May kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, lumapit pa siya, huminto nang may isang dipa na lang ang pagitan nila. Tinitigan niya ito ng diretso sa mamata, sinubukang basagin ang pada na itinayo nito. Nakita niya ang kabarun, ngunit sa ilalim niyon, nakita niya ulit ang apoy. Ang tapang. Tinawagan ko ang numero sa resume mo, sabi niya sa mahinang boses, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Ang character reference mo, hindi ito nag-exist. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang panandalyang takot, bago ito naging isang matigas na determinasyon. Tila alam niyang darating ang sandaling ito. Hindi ito naksalita. Alam mo ang shortcut sa hadin, papatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay tulad ng isang taga-usik na naglalata ng kanyang ebidensya. Hindi ka kumikilos na parang isang baguhan. At ang mga mata mo. Hindi yan mga mata ang isang simpleng katulong. Humakbang siya papalapit, hanggang sa halos makadikit na sila. Ang pabango nito, isang simpleng amoy ng sabon, ay umabot sa kanyang pang-amoy. Kaya tatanungin kita ulit, at gusto kong totong sagot. Itinaas ni Ara dahil alam niyang hindi Sandra ang totoo nitong pangalan ang kanyang ulo. Ang takot sa mamata nito ay nawala na, napalitan ngang isang bagay na mas matindi, mas madilim. Isang bagay na parang hinugot mula sa isang malalim na balon ng sakit. Sino ka talaga? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa malabi nito. Ang nga mata nito, na ngayon ay nababasa ng luhang hindi pumapata, ay puno ng hamon at pay. Inaasahan ni Marco ang isang patanggi, isang pagsisinungaling, o isang paiyak. Ngunit ang isinagot nito ay isang bagay na napatigil sa patibok ng kanyang puso. Ako ang anino na karaan na dumating para singilin ang utang ninyo. Nakatayo ang oras sa loob ng library. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paggaspas ng mapahina ng libro mula sa nakabukas na bintana at ang malakas na dagundong ng dibdib ni Ara. Ang nga salitang binitiwan niya ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila ni Marco, isang deklarasyon ng gyera, isang hamon. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito, ang pakalito, at isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, kundi matinding kuryosidad. Anong utang? Si Marco ang unang nakabasa sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang naguguluhang bulong. Hindi ito tumawag ng gwardiya. Hindi ito sumigaw. Nagtanong ito. At sa simpleng tanong na iyon, isang maliit na binhingang paasa ang sumibol sa natatakot na puso ni Ara. Ito na ang pagkakataon niya. Isang sugal. Maring ito ang katapusan ng kanyang plano, o ang simula ng lahat. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lakas ng loob mula sa alaala ng kanyang ina. Ang utang na dugo, sagot ni Ara, ang pait ay hindi may tago sa kanyang boses. Ang utang para sa buhay na kinuha ng pamilya ninyo. Nakita niya ang pakuno ng ni Marco. Hindi kita maintindihan. Walang mamamatay tao sa pamilya ko. May kumpiyansa sa tono nito, ngunit mayroon ding bahagyang paalinlangan. Na para bang inulit lang niya ang isang bagay na matagal na niyang pinaniniwalaan nang hindi ito sinusuri. Sigurado ka ba diyan, Sir Marco? Tanong ni Ara, ang paggamit niya ngang sir ay puno na ngayon ng sarkasmo. O baka naman mas pinipili niyo lang na huwag tumingin sa maaninong mansyon na ito? Sa halip na magalit, humakbang paatras si Marco at umupo sa gilid ng isang masang kahoy, tila pinoproseso ang lahat. Tinitigan niya si Ara na para bang ngayon lang niya ito nakita ng tunay. Patunayan mo, sabi niya sa wakas. Bigyan mo ako ang dahilan para maniwala sa'yo. Ito na yon. Ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan, kinuha ni Ara mula sa bulsa ng kanyang uniforma ang isang maliit na plastik na supot. Sa loob nito ay ang kupas at tupi-tuping litrato ng kanyang ina. Iniabot niya ito kay Marco. Nangingini ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Marco at tinitigan. Ang larawan ng isang babaeng may simpleng ngiti, nakatayo sa harap ng isang maliit na hardin. Sino siya? Siya, si Elena Cruz, sagot ni Ara, at naramdaman niya ang painit ng kanyang mata. Ang nanay ko.
Namatay siya ilang buwan na ang nakakaraan. Isang aksidente, sabi ngang mapulis. Nahulog daw sa hagdanan habang naglilinis sa bahayng amo niya. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang amo niya ay ang ginamo. Si Doña Elvira de Villa. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pangalang Elena ay tila may pinindot na isang bagay sa kanyang alaala. Nakita niya ang paggalaw ng mata nito. Ang pagsisikap na magukay sa nakaraan. Elena. Ulit ni Marco sa sarili. May naalala ako. Isang dating nursing pamilya. Paminsan-minsan, kapag mag-isa si Mommy, naririnig ko siyang binabanggit ang pangalan na yan. Palaging may kasamang lungkot. Tumango si Ara. Dahil may kasalanan siya sa nanay ko, maring sabi niya. At narito ako para alamin kung ano yun. Naniniwala akong hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ibinalik ni Marco ang litrato. Hindi na siya tumingin dito bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong may dalang isang mabigat na pasanin. Kung totoo ang sinasabi mo, kung may kinalaman na ang pamilya ko, delikado ang ginagawa mo. Alam ko, sagot ni Ara. Pero mas delikado ang manahimik habang ang hustisya para sa nanay ko ay hindi nakakamit. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Ngayon hindi na ito puno ang tensyon, kundi ang bigat ng isang desisyon. Sa huli, tumayo si Marcho. May isang lugar kung saan tayo maring makahanap ng mga sagot, sabi niya sa mahinang boses. Ang opisina ni Mommy. Ang masalitang iyon ay musika sa pandinig ni Ara. Pero paano? Palaging nakalok yon. Ako ang bahala, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara sa kanya hindi lang ang isang mabait na lalaki, kundi ang isang kakampi. Makita tayo dito mamayang hating gabi. Kapag tulo na ang lahat. Kinakailangan ng lahat ng lakas ni Ara para manatiling kalmado sa mga sumunod na oras. Pagsapit ng hating gabi, bumalik siya sa library, ang puso niya ay kumakarera. Naroon na si Marco, naghihintay sa dilim. Handa ka na? Tanong nito. Tumango lang si Ara bilang sagot. Tahimik silang gumapang sa mga pasilyo ng mansyon. Bawat anino ay tila isang bantay. Bawat kaluskos ay tila isang alarma. Si Marco ang nanguna. Ang kanyang bawat galaw ay tiyak at pamilyar. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Ang opisina ni Doña Elvira. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Marco ng isang susi. May duplicate ako, bulong niya. Para sa mga emergency. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa seradura. Ang mahinang klik nito ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Pumasok sila sa loob at agad na isinara ang pinto. Ang tanging liwanag nila ay mula sa flashlight ng cellphone ni Marco. Ang opisina ay imahe ng may-ari nito. Organisado, marangya, at malamig. Isang malaking mesa ang nasa gitna. At sa likod nito ay mga estanteng puno ng libro at mga folder. Anon hinahanap natin? Tanong ni Marco. Kahit ano, sagot ni Ara. Malumang papeles, medical records, kahit anong may pangalan ni Elena Cruz. Naksimula silang maghalungkat, gumagalaw na parang maanino. Si Marco sa filing cabinet, si Ara sa madrawa ng mesa. Ang tensyon ay ramdam na ramdam, isang halungang takot na mahuli at kabasa kung anong mari nilang matuklasan. Habang binubuksan ni Ara ang isang drawer, bigla silang nakarinig ng yapak sa labas ng pasilyo. Sinundan ito ng isang boses. Boses ni Isabel. Hello. Oh. Gising pa ko. Hindi. Hindi ako makatulog. Nanigas silang dalawa. Agad na pinatay ni Marcho ang flashlight. Nagtago sila sa likod ng malaking mesa, ang kanilang pahinga ay halos pigil. Narinig nila ang pahinto ng gayapa sa tapat ng pinto. Dumagundong ang puso ni Ara. Ito na ang katapusan. Mahuhuli sila. Narinig nila ang papihit ng seradura. Nakatinginan sila ni Marco sa dilim, ang mamata nila ay parehong nanlalaki sa takot. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Maya-maya, narinig nilang muling naglakat paalis si Isabel, ang boses nito ay papalayo na. Nakahinga sila ng maluwa. Nananatili silang makalapit sa likod ng mesa. Ang balikat ni Marco ay halos dumadampi sa balikat ni Ara. Sa katahimikan, sa ibinahaging panganib, isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Nang matiyak na litas na, bumalik sila sa paghahanap. Sa isang sandali ng pagod at frustration, napasandal si Ara sa mesa at napapikit. Isang butilgang luha ang pumata mula sa kanyang mata. Ang bigat ng lahat ng ito ang kasinungalingan, ang panganib,
ang kalungkutan ay biglang bumaksa sa kanya. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Marco. Hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan nitong pinunasan ang kanyang luha gamit ang hinlalaki nito. Isang simpleng kilos, ngunit puno ito ng paunawa at panga. Nakatayo ang oras sa Louvre Library. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng nga pahina ng libro mula sa nakabukas na bintana at ang malakas na dagundong ng dibdib ni Ara. Ang masalitang binitiwan niya ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila ni Marco, isang deklarasyon ng giyera, isang hamon. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Ang pagkalito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi galit, kundi matinding kuryosidad. Anong utang? Si Marco ang unang nakabasak sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang naguguluhang bulong. Hindi ito tumawag ng gwardiya. Hindi ito sumigaw. Nagtanong ito. At sa simpleng tanong na iyon, isang mali na binhinga paasa ang sumibo sa natatakot na puso ni Ara. Ito na ang pagkakataon niya. Isang sugal. Maaring ito ang katapusan ng kanyang plano, o ang simula ng lahat. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lakas ng loop mula sa alaala ng kanyang ina. Ang utang na dugo, sagot ni Ara, ang pay ay hindi may tago sa kanyang boses. Ang utang para sa buhay na kinuha ang pamilya ninyo. Nakita niya ang pagkunot ng ni Marco. Hindi kita maintindihan. Walang mamamatay tao sa pamilya ko. May kumpiyansa sa tono nito, ngunit mayroon ding bahagyang pag-alinlangan, na parabang inulit lang niya ang isang bagay na matagal na niyang pinaniniwalaan nang hindi ito sinusuri. Sigurado ka ba diyan, si Marco? Tanong ni Ara, ang paggamit niya ng se ay puno na ngayon ng sarkasmo. O baka naman mas pinipili niyo lang na huwag tumingin sa mga anino ng mansyon na ito. Sa halip na magalit, humabang paatras si Marco at umupo sa gilid ng isang masang kahoy, tila pinoproseso ang lahat. Tinitigan niya si Ara na parabang ngayon lang niya ito nakita ng tunay. Patunayan mo, sabi niya sa wakas. Bigyan mo akong dahilan para maniwala sa iyo. Ito na yon. Ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan, kinuha ni Ara mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang isang maliit na plastik na supot. Sa loob nito ay ang kupas at tupi-tuping litrato ng kanyang ina. Iniabot niya ito kay Marco. Nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Marco at tinitigan. Ang larawan ng isang babaeng may simpleng ngiti, nakatayo sa harap ng isang maliit na hardin. Sino siya? Siya si Elena Cruz, sagot ni Ara, at naramdaman niya ang paginit ng kanyang nga mata. Ang nanay ko. Namatay siya ilang buwan na ang nakakaraan. Isang aksidente. Sabi ng mapulis. Nahulo daw sa hagdanan habang naglilinis sa bahay ng niya. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang gamo niya ay ang ginamo. Si Doña Elvira de Villa. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pangalang Elena ay tila may pinindot na isang bagay sa kanyang alaala. Nakita niya ang paggalaw ang nga mata nito, ang pagsisikap na maghukay sa nakaraan. Elena. Ulit ni Marco sa sarili. May naalala ako. Isang dating nurse ng pamilya. Paminsan-minsan. Kapag maisa si Mommy. Naririnig ko siyang binabanggit ang pangalan na yan. Palaging may kasamang lungkot. Tumango si Ara. Dahil may kasalanan siya sa nanay ko, Maring sabi niya. At narito ako para alamin kung ano yon. Naniniwala akong hindi aksidente ang pagkamatay niya. Ibinalik ni Marco ang litrato. Hindi na siya tumingin dito bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong may dalang isang mabigat na pasanin. Kung totoo ang sinasabi mo, kung may kinalaman nga ang pamilya ko, delikado ang ginagawa mo. Alam ko, sagot ni Ara. Pero mas delikado ang manahimik habang ang hustisya para sa nanay ko ay hindi nakakamit. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Ngayon, hindi na ito puno ng tensyon, kundi ng bigat ng isang desisyon. Sa huli, tumayo si Marco. May isang lugar kung saan tayo maaring makahanap na masagot, sabi niya sa mahinang boses. Ang opisina ni Mommy. Ang nasalitang iyon ay musika sa pandinig ni Ara. Pero paano? Palaging nakalo yon. Ako ang bahala. Sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ara sa kanya hindi lang ang isang mabait na lalaki, kundi ang isang kakampi. Makita tayo dito mamayang hating gabi. Kapatulo na ang lahat. Kinakailangan ng lahat ng lakas ni Ara para manatiling kalmado sa mga sumunod na oras. Pagsapit ng hating gabi, bumalik siya sa library, ang puso niya ay kumakarera.
Naroon na si Marco, naghihintay sa dilim. Handa ka na? Tanong nito. Tumango lang si Ara bilang sagot. Tahimik silang gumapang sa pasilyo and mansion. Bawat anino ay tila isang bantay. Bawat kaluskos ay tila isang alarma. Si Marco ang nanguna, ang kanyang bawat galaw ay tiyak at familiar. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa nara. Ang opisina ni Doña Elvira. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Marco ang isang susi. May duplicate ako. Bulong niya. Para sa mga emergency. Dahan-dahan niyang ipinaso ang susi sa seradura. Ang mahinang klik nito ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Pumasok sila sa loob at agad na isinara ang pinto. Ang tanging liwanag nila ay mula sa flashlight ng cellphone ni Marco. Ang opisina ay imaheng may-ari nito. Organisado, marangya, at malami. Isang malaking mesa ang nasa gitna. At sa likod nito ay maestanteng puno ng libro at mga folder. Anong hinahanap natin? Tanong ni Marco. Kahit ano, sagot ni Ara. Malumang papeles, medical records, kahit anong may pangalan ni Elena Cruz. Nasimula silang mahalungkat. Gumagalaw na parang mga anino. Si Marco sa mga filing cabinet, si Ara sa madrawan ng mesa. Ang tensyon ay ramdam na ramdam, isang halo ng takot na mahuli at kabasa kung anong maari nilang matuklasan. Habang binubuksan ni Ara ang isang drawer, bigla silang nakarinig ng gayapa sa labas ng pasilyo. Sinundan ito ng isang boses. Boses ni Isabel. Hello. Oh, gising pa ko. Hindi ako makatulog. Nanigas silang dalawa. Agad na pinatay ni Marco ang flashlight. Naktago sila sa likod ng malaking mesa, ang kanilang magkapaginga ay halos pigil. Narinig nila ang paginto ng magayapa sa tapat ng pinto. Dumagundong ang puso ni Ara. Ito na ang katapusan. Mahuhuli sila. Narinig nila ang pakpihit ng seradura. Nakatinginan sila ni Marco sa dilim, ang mata nila ay parehong nanlalaki sa takot. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Maya-maya. Narinig nilang muling naglakat paalis si Isabel, ang boses nito ay papalayo na. Nakahinga sila ng maluwa. Nananatili silang makalapit sa likod ng mesa, ang balikat ni Marco ay halos dumadampi sa balikat ni Ara. Sa katahimikan, sa ibinahaging panganib, isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Nang matiyak na ligtas na, bumalik sila sa paghahanap. Sa isang sandali ng pagod at frustration, napasandal si Ara sa mesa at napapikit. Isang butiing ng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Ang bigat ng lahat ng ito, ang kasinungalingan, ang panganib, ang kalungkutan ay biglang bumaksa sa kanya. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Marco, hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan nitong pinunasan ang kanyang luha gamit ang hinlalaki nito. Isang simpleng kilos, ngunit puno ito ng paunawa at pangalo. Napatingin si Ara sa kanya, at sa sandaling iyon, sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, hindi niya nakita ang isang Davila. Nakita niya si Marco. Tutulungan kitang alamin ang totoo. Bulong nito. Ang kanyang boses ay isang pangako. Ang sandaling iyon ay pinutol ang isang mahinang tuno. Isang tut. Nagmula ito sa isang lumang libro na sinagi ni Marco ng bahagya. Hindi ito nalaglag, ngunit bahagyang umusok. Sa ilalim nito, sa guwang ng bookshelf, may isang bagay na kumislap. Isang maliit, antigong susi. Nakatinginan sila. Kinuha ni Marco ang susi at sinuri ito. Tumingin sila sa paligid. Aling seradura ang bubuksan nito? Tumingin si Ara sa malaking mesa ni Doña Elvira. Sa ilalim nito, na halos hindi makita, may isang maliit na keyhole na hindi niya napansin kanina. Lumuhod si Marco at ipinasok ang susi. Nakasya ito ng perpekto. Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang halos hindi marinig na click ang kanilang narinig, at isang nakatagong drawer ang lumabas mula sa gilid ng mesa. Naglalaman ito ng isang bagay. Isang manipis, kulay kapwa na folder. Nangingini ang kamay ni Ara habang inaabot ito. Si Marco ang naktapat ng ilaw mula sa kanyang cellphone, binuksan nila ito. Sa ibabaw nga dokumento, may isang label na nakasulat sa sulat kamay ng isang. Mula sa pananaw ni Marco, ang lahat ay tila bumagal. Ang manipis at kulay kapwa na folder ay nasa mga kamay ni Ara, ngunit ang kanyang mata ay nakatuon sa sulat kamay sa ibabaw nito. Isang sulat kamay na kilalang-kilala niya ang eleganteng paksulat ng kanyang ina. At ang mga salitang nakasulat ay nakpadala ng malamig na kaba sa kanyang buong sistema. Sunog,
St. Jude Hospital, 1998. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Ara habang dahan-dahan nitong binubuksan ang folder. Bilang isang Davila, isang bahagi niya ang gustong pumigil dito. Agawin ang folder at ibalik sa kadiliman kung saan ito nabibilang. Ngunit ang bahagi niya na nakakita ng sakit sa mga mata ni Ara, ang bahagi na nagdududa sa pepektong larawan ng kanyang pamilya, ay hindi makagalaw. Kailangan niyang malaman. Kailangan nilang malaman. Ang unang dokumento ay isang luma at naninilaw na ulat mula sa ospital. Puno ito ng mga teknikal na salita, ngunit dalawang bagay ang malinaw. Nakaroon ng suno sa nursery wing ng St. Jude Hospital, 25 taon na ang nakalipas. Maraming sanggol ang nailigtas, ngunit may ilang hindi pinalat. Sa ilalim nito ay may dalawang sertipiko. Isang birth certificate para kay Isabel Davila. At sa tabi nito, isang death certificate para sa isang baby girl Davila. Ang petsang kamatayan ay ang mismong araw ng suno. Napahigpit ang hawa ni Marco sa cellphone. Ang liwanag nito ay nanginginig. Ano to? Halos hindi niya makilala ang sariling boses. Tumingin siya kay Ara. Inaasahan na makikita ang tagumpay sa mukha nito. Ang kumpirmasyon ng kanyang nga hinala. Ngunit ang nakita niya ay pakalito. Ang nga mata nito ay nakatiti sa death certificate. Ang kanyang noo ay malalim ang kunot. Ngunit ang mga dokumentong iyon ay hindi ang tunay na laman ng folder. Sa ilalim nga ito, may isang maliit na koleksyon ng mga liham. Itinaling ang isang kupas na pulang laso. Ang nasulat ay hindi kailanman naipadala. Ang nga ito ay para sa isang tao, Elena. Kinuha ni Ara ang unang liham. Si Marco naman ay tumabi sa kanya. Ang kanilang nga ulo ay halos makadikit habang binabasa nila ang nga salita ng kanyang ina sa liwanag ng cellphone. Setyembre 15, 1998. Elena, patawarin mo ako. Izinulat ko ang mga salitang gito pero alam kong hindi sapat. Walang salita ang sapat para sa sakit na idinulot ko. Gabi-gabi, binabangungot ako ng apoy na iyon, ngam gasiga, na pakawalan ng aking anak. Sinabi nila sa akin na wala na siya. Ang aking munting anghel. Kinuhang apoy bago ko pa man siya mayakap ng tuluyan. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong hindi ko dapat tinanggap ang alok mo na palihim na umalis. Pero ang sakit. Elena, ang sakit ay parang isang halimaw na gustong lumamon sa akin ng buo. At nang makita ko ang sanggol na iyon sa ospital, ang sanggol na nawalan din ng magulang sa suno. Nakita ko ang isang pagkakataon para takpan ang buta sa aking puso. Pinangalanan ko siyang Isabel. Isang kasinungalingan. Isang magandang kasinungalingan na pinili kong paniwalaan. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili. Patawarin mo ako sa pagtataboy sayo, ang naisang taong nakakaalam ng katotohanan. Elvira. Nabitawan ni Ara ang liham. Napasandal siya sa mesa. Ang kanyang mukha ay maputla. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan ni Marco. Walang galit. Walang paksasaya. Tanging pagkabigla. Hindi. Bulong ni Ara. Hindi siya ang inakala ko. Kinuha ni Marco ang susunod na liham. Ang kanyang magkamay ay nanginginig na rin. Disyembre 25, 2005. Elena. Pasko na naman. 7 taon na pala. Dapat ay 7 taong gulang na siya ngayon. Ang aking tunay na anak. Madalas kong isipin kung ano ang itsura niya. Kamukha kaya niya ako. O ang kanyang ama. Mahal ko si Isabel. Totoo iyon. Pero sa bawat pagtawa niya, sa bawat yakap niya, may isang anino. Ang anino ng nawala kong anak. Ang anino ng kasalanan ko sa iyo. Sana nasaan ka man. Masaya ka. Sana napatawad mo na ako. Elvira. Isa-isa nilang binasa ang maliham. Bawat isa ay isang patak ng lason at pagsisisi na naipon sa loop ng dalaw. Ang bawat isa ay isang patak ng lason at pagsisisi na naipon sa loop ng 25 taon. Ang huling liham ay may petsa na ilang linggo lang bago maaksidente si Elena. Ang sulat kamay ni Doña Elvira ay nangingine na, hindi na kasing eleganteng dati. Elena. Bumalik ka. Nakita kita kanina sa labas ng tarangkahan. Alam kong ikaw iyon. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Bumalik ka. Huwag mo sanang isipin na galit ako. Ang totoo. Natatakot ako. Natatakot ako sa katotohanang dala mo. Ngunit isang bahagi ko rin ang nagpapasalamat. Siguro, ito na ang panahon. Ang panahon para harapin ang lahat. Mag-usap tayo.
Pakiusap. Elvira. Nabitawan ni Marco ang maliham. Ang kwentong binuo ni Ara sa kanyang isipan isang kwento ang isang masamang donya na pumatay para paktakpan ang isang krimen ay gumuho sa isang iglap. Ang babae sa maliham na ito ay hindi isang halimaw. Siya ay isang ina na nawalan, isang babaeng biktima rin ng trahedya, na gumawa ng isang desperadong desisyon dahil sa sobrang sakit. At ang mas nakakagulat para kay Ara, ang kanyang ina, si Elena, ay hindi isang simpleng biktima. Siya ay may alam. Siya ang kasama ni Doña Elvira sa pinakamadilim na sandali nito. Bakit siya umalis? Bakit siya nanahimik? At bakit siya bumalik ngayon lang? Tumingin si Ara kay Marco, ang kanyang mamata ay puno ng luhang na babadeyang tumulo. Ang galit na natula sa kanya na pumasok sa mansyon ay unti-anting napapalitan ng isang mas komplikadong emosyon. Awa. Awa para sa kanyang ina. Awa para kay Doña Elvira. At awa para sa sarili niya na nabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi ko na alam, bulong ni Ara, ang kanyang boses ay basak. Marco, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang pagiging Davila at ang pagiging Cruz ay nawala. Ang natira ay 2 taong nalilito at nasasaktan na makasamang natuklasan ang isang masakit na katotohanan. Inabot ni Marco ang kamay ni Ara. Malami ito at nangingini. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Makasama nating hahanapin ang sagot, sabi niya. Ang kanyang boses ay matata sa kabila ng sarili niyang pakalito. Makasama tayo dito. Dahan-dahan, niyakap ni Marco si Ara. Isang yakap na hindi na mula sa pagnanasa, kundi sa pangangailangang magbigay ng lakas at kanlungan. Ibinuhos ni Ara ang kanyang mga luha sa balikat nito. Ang mga hikbi na matagal na niyang kinimkim ay sa wakas ay nakalaya. Sa gitna ng madilim at tahimik na opisina, sa ilalim ng anino nga kasinungalingan, nahanap nila ang isa-isa. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang naputo. Isang malakas na klik ang kanilang narinig. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng opisina. Nanigas sila. Nagiwalay sila sa pagkakayakap, ang kanilang mga mata ay nalalaki sa takot. Nilingon nila ang pinto. Sa ilalim ng liwanag na namumula sa pasilyo, nakatayo roon ang kanilang ina. Si Doña Elvira Davila. Ang mukha nito ay maputla. Ang mata nito ay nakatiti hindi sa kanila, kundi sa manakakalat na liham at dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang kanyang pinakatatagong sikreto. Nakalanta sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang pahinga ng 3 taon na ang mundo ay kasalukuyang nagbabanggaan. Si Doña Elvira ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin mula sa mesa patungo sa kanila kay Marco, ang kanyang anak, at kay Ara, ang babaeng estranghero na may mga mata nga nakaraan. Ang ekspresyon sa mukha ni Doña Elvira ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malala. Isang hisurang ganap na pagkatalo, na parabang ang pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ano? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na punong sakit. Ang ginawa ninyo. Mula sa pananaw ni Ara, ang tanong ni Doña Elvira ay hindi isang akusasyon, kundi isang ungol ng isang nasugatang hayop. Ano? Ang ginawa ninyo? Ang sakit sa boses nito ay tumagos sa puso ni Ara, pinupunit ang natitirang hiblang galit na mayroon siya para sa babay. Bago pa man siya makasagot, bago pa man makapasalita si Marco para ipaliwanag, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Mommy? Kuya? Anong nangyayari dito? Bakit gising pa kayo? Ang boses ni Isabel. Pumasok ito sa opisina. Ang mukha ay nagpapakita ang inosenteng pag-aalala. Ngunit nang makita nito ang eksena si Ara at Marco na makasama, si Doña Elvira na tila guguho, at ang mapamilya na liham na nakakalat sa mesa ang pag-alala sa mukha nito. Ay dagliang napalitan ng isang tsaltsulado at nanlilisik na tingin. Isang tingin na tanging si Ara lang ang nakapansin. Diyos ko, huminga ng malalim si Isabel, itinakip ang bibig na parabang nasindak. Anong ginagawa niya dito? At ano ang nayan? Lumakad ito papalapit sa mesa. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sa mga papel na katuan, kundi kay Ara. Ikaw, sabi nito. Ang boses ay puno ngang pagkamuhi. Nilinlang mo kaming lahat. Tumingin ito kay Doña Elvira. Ang mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Mommy, hindi niyo ba nakikita? Ginagamit niya si Kuya Marco.
Pinapaikot niya sa mga daliri niya para makapasok sa pamilya natin. Para makapanyakaw. Isabel, tumigil ka. Sigaw ni Marco, humaharang sa pagitan nila ni Ara. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ako pa ang hindi nakakaalam? Tumawa si Isabela ng mapait. Lumapit ito kay Ara, ang nga mata ay nag-apoy. Sabihin mo sa kanila ang Toto, Sandra, o kung ano man ang tunay mong pangalan. Sabihin mong isa kang despradang magnanakaw. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Isabel ang braso ni Ara. Ano ba? Bitawan mo ko, sigaw ni Ara, pilit na kumakawala. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa bulsa ng uniforme ni Ara, na hindi niya namalayang naladyan, may kinuha si Isabel. Itinaas nito ang kamay, at sa liwanag ng buwan, kumislap ang isang pamilya na bagay ang kwintas na may diamante na suot-suot ni Isabel kahapon lamang. Nalaki ang ngamata ni Ara. Hindi. Hindi akin yan. Itinanim mo yan diyan. Itinanim? Humagulgol si Isabel. Tumakbo papalapit kay Doña Elvira at yumakap dito. Mommy, nakita niyo na. Ito ang patunay. Isang magnanakaw. Isang ahas na pinatuloy natin sa ating pamamahay. Para kay Doña Elvira, na ang isipan ay gulong-gulo pa rin dahil sa pagkakabunya ng kanyang lihim, ang eksena sa harap niya ay isang mas madaling katotohanan na paniwalaan. Mas madaling tanggapin na sila ay biktima ng isang tusong manlilinlang kaysa harapin ang bigat ng 25 taon ng pagsisisi. Ang sakit sa kanyang mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tumingin siya kay Ara na parabang ito ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Hindi totoo yan, Mommy, pagsusumamo ni Marco. Ang nasulat. Basahin niyo ang nasulat. Siya. Pak. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Ang naisang sampal na iyon mula sa kanyang ina ang nakpatahimik sa buong silid. Napahawa si Marco sa kanyang pisngi, ang nga mata ay puno ngang sakit at hindi makapaniwalang pagtingin. Tumingin si Doña Elvira kay Ara, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Guardia. Mommy, pakiusap huwag. Siga ni Marco. Ngunit hindi na nakinig si Doña Elvira. Dalawang guardia ang mabilis na pumasok. Palabasin ninyo ang babaeng yan, utos niya. Ni hindi na tumitingin kay Ara. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapa pa sa kahit isang pulgada ng lupain ko. Ngayon din. Walang nagawa si Ara nang hawakan siya ng maguardiya sa makabilang braso. Ang lakas niya ay biglang nawala. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Marco. Nakita niya ang desperasyon at kawalan ng magawa sa magamata nito. Ito ang huling imahe na nakita niya ang mukha ng lalaking nagsabing makasama tayo dito habang siya ay kinalatkat palabas ng opisina, palabas ng mansyon, palabas ng paraisong naging impyerno niya. Ibinaksa siya ngang gagwadya sa labas ng malaking tarangkahan. Ang malamig na simoy nga gabi nga Tagaytay ay dumampi sa kanyang balat. Maya-maya, nagsimulang pumata ang ambon. Walang awa. Isinara ang tarangkahan na may malakas na kalabo. Tapos na. Talo na siya. Napaupo si Ara sa basang kalsada, hindi alintana ang lumalakas na ulan na bumabasa sa kanya. Wala na siyang kahit ano. Ang pangalan niya ay dinungisan. Ang paasa niya ay ninakaw. Ang tanging taong naniwala sa kanya ay walang nagawa. Wala nang natira kundi ang bigat ng pagkatalo at ang lamig ng ulan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang mga luha na humalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Nang akala niya ay wala nang masasama pa. Nang handa na siyang sumuko, isang pamilya na boses ang tumawa sa kanya. Halos isang bulong sa gitna ng ulan. Bata. Lumingon si Ara. Sa siwangang tarangkahan, nakita niya ang mukha ni Manang Lydia, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Ang mukha nito ay puno ng awa at pag-aalala. Mabilis na mainyabot ito sa kanya sa siwang. Isang luma at maliit na cellphone. Ano po to? Naguguluhang tanong ni Ara. Huwag kang matanong. Na mamadaling sabi ng matanda, ang mga mata ay palingalinga sa likod. Alam ko ang nangyari sa nanay mo. Hindi ako makatulog gabi-gabi dahil sa konsensya ko. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Hinawakan ni Ara ang cellphone. Nandiyan ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay mo, bulong ni Manang Lydia, ang kanyang huling nga salita ay puno ng bigat. Isang video. Bago pa man makapatanong si Ara. Mabilis nang tumaliko si Manang Lydia at nawala sa dilim ng hardin. Naiwan si Ara sa labas, basang-basa ng ulan, ngunit ngayon, may hawak na siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman ng mga Davila.
Hawak niya ang isang piraso ng paasa. Isang maliit, digital na piraso ngang katotohanan na maaring maging susi para mabawi ang lahat ng inagaw sa kanya. Mula sa pananaw ni Marco, ang bawat sulok ng Villa de Villa ay sumisigaw ngang kasinungalingan. Pagkatapos ang gabing iyon, ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay naging isang magandang kulungan. Ang sampal nga niyang ina ay masakit, ngunit mas masakit ang makitang kinalaka si Ara palabas, ang nga mata nito ay puno ng pakabigo na nakatutok sa kanya. Ang salitang walang kwenta ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina, ngunit hinarang siya ang isang padangang yelo. Si Doña Elvira ay nakulong sa kanyang opisina, tumatangging makipag-usap kaninuman. Tila mas pinili nitong ibaon ang sarili sa trabaho kaysa harapin ang katotohanang nakita ni Lesam Galiham. Ang tanging tao na masaya sa nangyari ay si Isabel. Nakita niya itong naglalakat sa hardin, kausap ang kung sino man sa cellphone nito, tumatawa na parabang nanalo sa loto. Ang pagtawa nito ay nagdulot ng isang matinding galit sa dibdib ni Marco. Ang kapatid na dati niyang pinoprotektahan ay isa ng estranghero sa kanyang paningin. Hinarang niya ito sa pasilyo. Masaya ka na ba? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Tinaasan siya ni Isabel ang kilay. Dapat lang, kuya. Isang magnanakaw ang napalayas sa pamamahay na ito. Dapat ka pangang mapasalamat sa akin. Huwag mo akong tawaging kuya, maring sabi ni Marco. Lumapit dito hanggang sa mapaatras ito sa pada. Huwag mo akong tatawagin niyan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Tinitigan niya ito ng diretso sa mamata, hinahanap ang anumang bakas ng pagsisisi. Wala siyang nakita. Nakita ko ang takot sa mamata mo, Isabel. Kagabi. Bago ka pa man gumawa ng eksena, anong tinatago mo? Isang panandaliang kislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Isabel, ngunit agad itong napalitan ng pagkukunwari. Wala akong alam sa sinasabi mo. Nababaliw ka na ba? Siguro nahawa ka na sa babaeng iyon. Alam ni Marco na wala siyang makukuha. Ngunit ang kislap ng takot na iyon ay sapat na. Isang kumpirmasyon. Tama ang kutob niya. Ang kwento ng ninakaw na kwintas ay isang palabas lamang. Samantala, sa isang maliit at murang paupahan sa bayan, basang-basa pa rin ng hamok si Ara. Hindi siya natulog buong gabi. Ang tanging pinatunan niya ngang pansin ay ang lumang cellphone na bigay ni Manang Lydia. Halos maubos ang baterya nito. Nangingini ang nga kamay niya habang binubuksan ang gallery. May isang video file lang dun. Ang pangalan ng file, IMG 2314.mm4. Ang petsa, ang mismong araw ng pagkamatay ni Elena Cruz. Huminga ng malalim si Ara at pinindot ang play. Ang video ay malabo at magalaw, tila kinunan ng palihim mula sa malayo. Ang anggulo ay mula sa ibaba, nakatutok sa itaas na bahagingan, staircase ng mansyon. Isang hardinero siguro ang kumuha, marahil ay sinusubukang kunan ng litrato ang isang ibon o bulaklak, at hindi sinasadyang naiwang nakarecord. 2 tao ang nasa video. Ang kanyang ina, si Elena, at si Isabel. Ang audio ay mahina. Punong ngingay ngang hangin. Ngunit sapat para marinig ang ilang mga salita. Hindi mo pwedeng gawin to. Narinig niyang sigaw ni Isabel. Kailangang malaman ni Elvira ang totoo. Sagot ng kanyang ina, ang boses nito ay mahinahon ngunit determinado, tungkol sa anak niya. Tungkol kay Ara. Napahawa si Ara sa kanyang bibig. Ara. Binanggit ng kanyang ina ang pangalan niya. Sa video, nakita niyang tinangkang ang kanyang ina na lakpasan si Isabel para bumabang ang hagdan. Ngunit hinarang ito ni Isabel. Hindi. Sigaw ni Isabela. At ang takot sa boses nito ay hindi may pagkakaila. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang buhay ko. Akin ang lahat ng ito. Akin lang. Itinulak ni Isabel si Elena. Hindi ito isang malakas na tulak, ngunit sapat na para mawalan ng balansa ang kanyang ina sa gilid ng hagdanan. Nakita ni Ara sa slow motion kung paano nanlaki ang mga mata ng kanyang ina, ang pagwagaywe ang mga kamay nito sa hangin, at ang mabilis na pagbaksak nito paatras. Isang malakas na kalabo. At pagkatapos katahimikan. Ang kamera ay biglang gumalaw, tila nagulat din ang kumukuha. At pagkatapos ay natapos ang video. Nabitawan ni Ara ang cellphone. Umikot ang kanyang mundo. Hindi ito planadong pakpatay. Ito ay mas malala.
Ito ay isang krimen na naugat sa tako at kasakiman. Isang aksidenteng dulot ng isang desperadong pagtatangka na pagtakpan ang isang kasinungalingan. At si Isabela, ang babaeng umapi sa kanya, ang babaeng tumawak sa kanya na magnanakaw, ang siyang may dugo sa kanyang makamay. Isang matinding galit ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Ngunit hindi ito ang bulak na galit na naramdaman niya dati. Ito ay isang malami na kapukos na galit. Isang galit na may direksyon. Sa Villa de Villa, nagriring ang cellphone ni Marco. Isang hindi pamilya na numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nagudyo sa kanya na pindutin ang accept. Hello? Marco. Ang boses ni Ara. Ngunit iba na ito. Wala na ang pag-alinlangan. Wala na ang pagiya. Ang naroon ay isang boses na matigas na parang bakal. Ara? Nasaan ka? Okay ka lang ba? Nag-alalang tanong ni Marco. Okay lang ako. At nahanap ko na, sagot ni Ara. Ang huling piraso ng palaisipan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang ipaliwanag sa telepono, sabi ni Ara. Makita tayo. Oras na para malaman ng lahat ang totoo. Kinagabihan, isang malaking salu-salo ang idinaos sa Villa de Villa. Isang charity event na inorganisa ni Doña Elvira, marahil para patunayan sa mundo, at sa sarili niya, na ang lahat ay normal. Ang hardin ay puno nga bisitang mayayaman, lahat ay nakangiti at nag-usap. Si Isabel ang sentro ngang atensyon, nakasuot ng isang kumikinang na gown, ang perpektong imahe ngang isang prinsesa. Habang nagbibigay ang kanyang talumpati si Dona Elvira, pinapasalamatan ang mga bisita, isang kotse ang huminto sa harap ng tarangkahan ng mansyon. Walang naabalang magtanong. Walang pumigil. Dahil si Marco de Villa ang nagbukas sa pinto para sa pasayro nito. Bumaba si Arabella Cruz. Hindi na siya si Sandra, ang katulong na may yumukong ulo. Nakasuot siyang isang simpleng itim na bestida, ang kanyang buho ay nakapusot ng mayos. Ang kanyang paglalakat ay punong kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang layunin. Naglakat siya papasok sa gitna ngang salu-salo, kasama si Marco sa kanyang tabi. Huminto ang bulungan. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Napatuloy siya sa paglalakad, papalapit sa entablado kung saan nakatayo si Doña Elvira at isang natigilang si Isabel. Ngayon, siya na ang anino na hindi na nagtatago. Siya na ang nakaraan na hindi na maaring takasan. Huminto siya sa harap ng entablado, tumingin sa mata ni Doña Elvira, at kinuha ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat, nagsimula si Ara, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa buong hardin. Paumanhin po sa paabala. Ngunit mayroon po akong mas mahalagang anunsyo. Mula sa pananaw ni Ara, ang buong hardin ay natahimik. Ang hangin mismo ay tila huminto sa pahinga, naghihintay. Nakita niya ang bawat reaksyon sa entablado. Ang pagkalito sa mukha ng bisita. Ang nanlalaking mamata ni Doña Elvira na nakatitik sa kanya. Hindi makapaniwala. Ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa mukha ni Isabel. At sa kanyang tabi, naramdaman niya ang suporta ni Marco. Isang matatah na presensya sa gitna ng unos. Marahil ay kilala niyo ako bilang si Sandra, ang dating katulong na pinalayas dito dahil sa salang pagnanakaw. Nagpatuloy si Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. Ngunit hindi iyon ang tunay kong pangalan. Ako si Arabella Cruz. Anak ni Elena Cruz. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa mabisita. Ang pangalang Elena Cruz ay walang kahulugan sa kanila, ngunit para sa dalawang babae sa entablado, ito ay isang bombang sumabo. Ang aking ina ay namatay sa mansyon na ito. Isang aksidente, sabi nila. Tumingin si Aaron ng diretso kay Isabel, na ngayon ay nanginginig na. Pero ang nga aksidente ay walang motibo. Ang nga aksidente ay hindi nagsisinungaling. At ang pinakamahalaga, ang nga aksidente ay hindi naiwan ng ebidensya. Sa isang senyas mula kay Marco, isang malaking screen sa likod ng entablado, na kanina lang ay nakpapakita ng logo ng charity, ay biglang umitim. At pagkatapos, nagsimula ang isang video, ang malabo at magalaw na video. Ang sigawan. Ang pagtatalo sa tuktok ng hagdanan. Kailangang malaman ni Elvira ang totoo. Tungkol sa anak niya. Tungkol kay Ara. Ang boses ng kanyang ina, kahit mahina, ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Napasinghap si Doña Elvira, napahawa sa kanyang dibdib na parabang sinaksa. At pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi. Ang tula.
Ang pagbaksa. Ang nakakabinging katahimikan. Nang matapos ang video, walang sinuman ang naksalita. Ang tanging maririnig ay ang nanlalaking mga mata at ang mga kamay na nakatakip sa bibig ng mga bisita. Lahat ng tingin ay nakatuon ngayon kay Isabel, na nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang magandang muka ay naging isang maskara ng purong takot. Hindi. Bulong ni Isabel, umiling-iling. Hindi totoo yan. Edited yan. Isang kasinungalingan. Ngunit huli na. Ang kanyang pagtanggi ay hungka. Ang katotohanan ay nasa screen para makita ng lahat. Isabel. Naksalita si Doña Elvira. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Tumingin ito sa dalagang inalagaan niya na parang sarili niyang anak, ngunit ang nakita niya ngayon ay isang estranghero. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa aking hindi totoo ang napanood ko. Sa wakas, bumigay si Isabel. Ang kanyang nga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang pahahagulgol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang tunog ngang isang taong ganap na nawasa. Natakot ako. Mommy. Sigaw niya. Ang kanyang masalita ay nakandaw-tal-utal sa pagitan ng mahikbi. Sinabi niya na alisin niya sa akin ang lahat. Ang buhay na ito. Ang pagmamahal niyo. Natakot ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Mommy. Pakiusap. Ang mommy na iyon ang huling tumusok sa puso ni Doña Elvira. Napatingin siya sa umiyak na si Isabel. At pagkatapos ay kay Ara ang babaeng may mga mata ng kanyang yumaong asawa. Ang babaeng dapat sana ay lumaki sa kanyang mabisik. Dahan-dahan, bumaba si Doña Elvira sa entablado. Hindi niya pinansin ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanya, o ang ngabulungan ng kanyang mga kaibigan. Naglakad siya papalapit kay Ara. Ang bawat hakbang ay tila isang dekada ng pagsisisi. Uminto siya sa harap ni Ara. Ang matikas na donya ay nawala. Ang natira ay isang ina, isang babaeng may pagkakamali. Ang luha ay malayang dumaloy sa kanyang mapisngi. Anak, bulong niya. Ang salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang puso. Patawarin mo ako. Hindi niya niyakap si Ara. Hindi niya hinawakan ang kamay nito. Alam niyang wala siyang karapatan. Sa halip sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Ara. Hindi bilang isang donya na nagmamakaawa, kundi bilang isang ina na sumusuko sa katotohanan. Ang kilos na iyon ang napabaksa sa huling pada sa puso ni Ara. Ang galit, ang pait, ang paghihiganti lahat ay natunaw at napalitan ng isang malalim at nakakapagpalayang awa. Dahan-dahan, yumuko siya at hinawakan ang mga balikat ni Doña Elvira, tinutulungan itong tumayo. Tapos na po, bulong ni Ara. Tapos na ang lahat. Dumating ang nga pulis na tinawagan na pala ni Marco kanina pa. Habang dinadala nila si Isabel, ang nga mata nito ay natama sa mga mata ni Ara. Wala ng galit doon, wala ng pagmamataas. Ang naroon na lang ay isang nakakabinging kahungkagan, isang kakaibang paglayam mula sa bigat ng isang buhay na itinayo sa kasinungalingan. Ilang buwan ang lumipas. Ang Villa de Villa ay mas tahimik na ngayon. Ang mararangyang salu-salo ay napalitan ng katahimikan. Si Doña Elvira ay ipinapatuloy ang buhay, ngunit may bago ng kababaang loob sa kanyang mamata. Si Isabel ay hinaharap ang kanyang kaso, sinisimulan ang isang mahabang proseso ng pagbabayad sa kanyang nga kasalanan. Isang hapon, 3 tao ang nakatayo sa harap ng isang simpleng punto sa isang sementeryo na tinatanaw ang lawa ng tao. Elena Cruz. Minamahal na ina. Inilapa ni Ara ang isang bungkos ng puting sampagwita sa puntot. Sa kanyang kanan ay si Marco, ang kamay nito ay mahigpit na nakahawa sa kanya. Sa kanyang kaliwa ay si Doña Elvira. Salamat Elena, bulong ni Doña Elvira, nakatingin sa lapida. Salamat sa pagbabalik sa kanya sa akin. Walang naksalita. Tanging ang hangin lang ang maririnig. Maya-maya, dahan-dahang iniabot ni Ara ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang kamay ni Doña Elvira. Isang maliit na kilos, hindi pa ito ganap na papapatawad, marahil. Ngunit ito ay isang simula. Ang simula ngang isang mahirap na paghilom. Tumingin si Ara sa abot-tanaw, sa asol na lawa at sa luntiang bulkan. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na hinding-hindi na mawawala. Ngunit wala na ang bigat, wala na ang galit. Sa wakas, malaya na siya. Handa na akong magsimula ulit, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kaninuman. Ngumiti si Marco, isang ngiti na puno ng paasa. Mahaba pa ang daan sa unahan nila.
Puno nga hamon ang pakbo nga isang bagong pamilya mula sa mga abo nga nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng makakasama sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang tunay na pagpapalaya. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pagpapatawad at pagbangon ni Ara, Marco, at ng pamilya De Villa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sa bawat kabanata na aking isinulat, kasama ninyo akong umiyak, nagalit, kinilig, at umasa. Naijing isang emosyonal na paglalakbay ang pakbo sa buhay ni Ara. At naramdaman ko ang bawat sakit at tagumpay na kanyang pinagdaanan, na parabang sarili kong karanasan. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tunay na nagpapalaya. Isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasala, kundi para sa sarili nating pagilom. At isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na paasa sa umaga. Maraming salamat po muli sa inyong oras at pakikinig. Inaanyayahan ko po kayong iwan ang inyong mga salobin at komento sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Nice kong marinig ang lahat ng iyan. Hanggang sa ating susunod na kwento.